every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Ang ilan sa mga Kristiyano ay gustong maglingkod sa Panginoon, gustong ipagkaloob ang lahat sa kanila. Pero marami din sa mga Kristiyano ang nagtatanong kung meron ba silang maipaglilingkod, may talento ba na meron sila at umiiwas na makapaglingkod dahil sa iniisip nilang wala silang talento. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga kaloob na ito o yung mga espiritual na kaloob? Ito ang ating pag-uusapan ngayon sa ating mga pagtatalakayan dito lamang sa programang What Jesus Believes. At makakasama muli natin si Pastor Gatos. Pastor? Maraming salamat muli, Pastor Bry. Maligay po pagbati sa inyong lahat. Kayo pong mga sumusubaybay ng palatuntunan ito at kahit manawari kayo ay nasa mabuting kalagayan. At sa panahon na po kayo ay susubaybay ng palatuntunan at paglilingkod po namin paksa. Naway inyo pong intindihin mabuti sapagkat ito ang gagabay sa inyo tungo sa isang napakabuting paglilingkod sa ating mahal na Diyos. At syempre, Pastor, sisimulan po natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo po yumuko sa panalangin. Dakila po naming Diyos, sa amin pong paglilingkod ngayon, hinihiling po namin na kayo mismo ang magpakita sa amin ng mga katotohanang may kinalaman sa mga kaloob ng banal na Espiritu. Ipaunawa-nawa sa amin, Panginoon, at bigyan kami ng kapangyarihang ganapin ang inyong kalooban sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan, Pastor, kagaya nga ng sinabi ko, marami po ang nag-aalala kung meron ba silang maipaglilingkod talaga sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Meron bang talento na ibinigay ang Panginoon sa kanila? Pastor, may pangako po ba sa Biblia tungkol sa mga bagay na ito? Dito sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 2, ang talatay 38, ganito ang mababasa. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo, sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, ito ay hango sa mga salita ng ating mahal na Diyos na mayroong mga kaloob na ibinigay ang Diyos sa sangkatauhan at lalo higit sa mga kaanib nung iglesia. So, ibig sabihin pa, basta nagpasakop ka sa Panginoon sa Kristo, nagsisi ka, ipinagkaloob mo ang sarili mo sa pamamagitan ng bautismo, automatic na talagang nandyan ang banal na Espiritu ipagkakaloob sa iyo. Pastor, ilan po ba ang tatanggap ng ganitong kaloob? Meron bang ilan na hindi? Yung ilan ba'y tatanggap? Ito sa banal na kasulatan, dito sa banal na kasulatan ay merong paglalarawan. At ito'y ibinigay sa magitan ng talinghaga. At ito yung tinatawag na talinghaga ng mga talento. Ang una, ang wika ay pinagbigyan ng 5. Ang isa ay binigyan ng 2. At ang isa ay binigyan ng 1. Sa makatuwid, binigyan sila ayon sa kakayahan o kapasidad ng mga servant na yon o mga alipin na ang nagbigay mismo yung kanilang Panginoon. At ang sabi dito sa Efeso 4:7, datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Sa makatuwid ay walang tao na nabubuhay sa mundong ito na hindi pinagkalooban o binigyan ng kaloob ng Espiritu na mula sa ating mahal na Diyos. At ang wika nga sa Efeso 4:8, yung sundan ng ating 7, kaya't sinasabi niya nang umakyat siya sa taas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Sa makatuwid, Pastor Bry, hindi ko po pwede ikatuwiran sa Diyos.
na wala akong kaloob, hindi ako po pwedeng gumanap ng tungkulin. Oo. Pero dito ay maliwanag na tayo ay pinagkalooban ng ating Panginoon ayon sa kapasidad o kakayahan natin para maganap ang kanyang mga kalooban. So, ibig sabihin, lahat, Pastor, pinagkalooban, hindi nga lang siguro pantay-pantay o hindi siguro pare-pareho. Pero pinagkalooban. Pastor, ano po ba yung pagkakaiba nung kaloob ng Espiritu at yung tinatawag na bunga ng Espiritu? Yung mga kaloob ng Espiritu, ito'y iba-iba. Kaya hindi natin kinakailangan pagselosan o kaya hindi tayo dapat naiinggit sa mga taong merong ibang kakayahan na kaloob ng Espiritu. Pero pagka pinag-uusapan ay bunga ng Espiritu, ito yung pare-pareho nating tinanggap na kinakailangan mahayag sa buhay ng isang tao. Katulad halimbawa, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. So, yun ay isang bagay na dapat nating mapansin sa ating buhay. At ang isa pa, batay dito sa aklat ng 1 Corinto 12:4, ngayon nga'y may iba't ibang mga kaloob, datapwat isang Espiritu. So, ibig sabihin, yung pagtanggap ko ng kaloob mula sa Espiritu ay hindi ihigit doon sa pagtanggap ng iba ng kaloob ng Espiritu sapagkat isa lang nagkakaloob. At hindi dapat kainggitan at hindi naman dapat malungkot ang iba sapagkat ibinigay yan ayon sa ating mga kapasidad. At ganito din ang sabi sa aklat ng Galatia 5:22, hinggil sa bunga ng Espiritu, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. 23, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So makikita na natin dito, Pastor Bray, ang ating ipinaglilingkod sa tao ay yung makita nila ang pagkakaiba ng kaloob ng Espiritu at saka yung bunga ng Espiritu. Meron pa po bang ibang pagkakaiba ito? At meron pang isa. Ang sabi dito ang mga kaloob, ito'y lumilipas. Pero itong bunga ng Espiritu, ito'y walang hanggan. Nanatili. At sapagkat ito ang sabi sa Efesos 5:9, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan. At datapwat ang wika doon sa tinatawag na bunga na walang hanggan. 1 Corinto 13:8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay mga tapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Yung pag-ibig hindi nawawala, Pastor, no? At yun ay eternal. Pero yung talento, pwedeng mawala. Talento, pwedeng mawala. Pag namatay ka na, wala na. O halimbawa, pagka ikaw ay nabaldado na o kaya ikaw ay paralyzed na, hindi na pwedeng gawin mo pa yung Pero yung ugali, nananatili, Pastor. Pero yung ugali ay mananatili habang ikaw ay nabubuhay. Pastor, ano po ba ang pakay ng Panginoon? Bakit magbibigay siya ng iba't ibang kaloob? Ano ba ang pakay? Bakit siya magbibigay? Ang adikay ng Diyos, o pakay ng Diyos para bakit ibinigay ang kaloob. Ito'y walang iba kundi yung para sa lubos na pagkatanda, paglilingkod, at pagkatapos yung pagkabuo, pagtatatag ng mga mananampalataya, pagkakaisa sa pananampalataya, pagpapasakdal, at ito'y para palakasin ang katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Katulad ng binabanggit sa Efeso 4:11, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Itong layunin sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. At hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. So, sa makatuwid, Pastor Bray, ito ay para sa pagpapatibay ng katawan ni Kristo. Kaya ipinagkaloob ang lahat ng mga bagay na ito sa atin. So, ibig sabihin, itong mga talento, Pastor, na ipinagkaloob sa atin, huwag natin gagamitin sa paninira, huwag din natin gagamitin siguro para humina yung katawan ni Kristo. Di po ba? Gagamitin lamang na ito sa pagpapalakas ng mga kawan na ito'y walang iba kundi ang katawan ni Kristo, ang Iglesia. Hanggang sa maging sakdal na, Pastor, yung mga... hanggang maabot nila ang pamantayan ng ating mahal na Diyos.
Meron pa dito, po bang ibang pakay, Pastor, ang Panginoon sa pagbibigay nito? dito, upang tayo huwag nang maging mga bata pa na nagpapahapay-hapay dito doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral sa magitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. So ito ay para lalong itama, iwasto ang buhay ng mga kaanib sa iglesia, manatili ang pagkakaisa sa mga ipinagkaloob ng mga kaloob ng Espiritu Santo. So, hindi pala pwedeng kayang mabuhay ng isang mananampalataya, Pastor, na mag-isa lang sa sarili niya, walang iglesia, walang magtuturo, walang pastor, walang propeta, walang apostol. Hindi pala pwedeng mangyari yun, Pastor. Kaya mali yung paniniwala ng iba na dito na lang ako sa bahay para hindi na lang ako makakita ng mga kamalian o katitisuran. Manapay dito, tahimik ako at walang gumagambala sa akin. Maling-mali po yun. Pero hindi ka rin magtutubibay, Pastor, kagaya ng walis, di po ba? Hindi naman matibay yung isa lang. Dapat kinakailangan naroon ka, sama-sama kayo, na naglilingkod, nagpapalakasan sa isa't isa sapagkat doon ay naroon ang kaloob ng Espiritu Santo. Meron pa po bang ibang adhikain, Pastor, ang Panginoon sa pagtatatag nito mga kaloob na ito? Mahirap nga yun, Pastor Bry. Hindi maaari na nag-iisa. Kinakailangan napapasakop dahilan sa naroon ang mga kaloob na ibinigay ng ating Panginoon Jesus. Pastor, meron pa po bang ibang panukala o ibang pakay ang Panginoon? Bakit binuo niya itong mga kaloob na ito para sa atin? Dito sa banal na kasulatan, ang sinasabi sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 1, talata 8, ganito ang pagkasabi, "Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa." So ito isa sa mga adikay ng Diyos o layunin niya kung bakit ibinigay ang spiritual na kaloob ng Espiritu Santo ay para sa pagtatapos ng gawain ng Ebanghelyo na dadalhin sa buong sansinukob. So ito pala yung pinaka-mission, Pastor, kung bakit may kaloob tayo. At hindi dapat natin gamitin yung kaloob na ito na minsan kasi, Pastor, may mga talento ginagamit para sa mundo, para pagkakitaan, kundi para talagang tapusin ang gawain ng Panginoon. Ano naman po, Pastor, ang mangyayari? Sakali, Pastor, na hindi mo ipagkaloob hindi mo ipaglingkod sa Panginoon yung mga kaloob na ibinigay sa iyo. Katulad ng sinasabi dito sa talinghaga ng mga talento sa Kapitulo 25, talatang 26. Datapwat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapa sa hindi ko hinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagating ay tinanggap ko sana ang saganang akin pati ng pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala pati pa ng sa kanya ay alisin sa kanya." So makatuwid, ito yung sa talinghaga ng mga talento. Nung dumating na muli ang kanilang master, yung Panginoon nila, siniyasat at tinatanong ang mga talentong naipagkaloob. Yung isa, napagkalooban ng 5, nagtubo pa ng 5. Yung isa, na pinagkalooban ng 2, ay nagtubo pa ng 2. Yung kaisa-isa, Isa na nga lang. na mas magaan sana kung kanya itong ipangangalakal, tinago sa lupa at natakot. Pero magkaibang tugon ng Panginoon sa kanila. Yung isa, ang wika, tapat na alipin, nagtapat ka sa kakunting bagay, pamamahalayan kita ng maraming mga bagay, pumasok ka sa kaligayahan ng Panginoon. Ganon din ang sinabi niya doon sa tumanggap ng 2. So sa makatuwid, may gantimpala sa mga nagpupursige, nagsisikap na gawin ang mga tungkuling pinagkaloob ng banal na Espiritu. Pero doon sa isa, ang sabi doon, kinuha yung saganang kanya, ibinigay doon sa may 10 talento, at pagkatapos ibinulid, at pagkatapos itinapon doon sa labas. Yun yung pamamaraan na
sinasabi ng Diyos na itinatapon siya sa pinakamadalim na bahagi ng sanlibutan ito. Ibig sabihin, Pastor, ang Diyos pala ay talagang sumusulit sa mga kaloob na binigay niya sa atin. At kapag ka, kumbaga, iniisip ko lang, Pastor, kapag ka lugi siya sa iyo, kumbaga wala siyang pakinabang, tatanggalin niya yun. Kahit sino naman sigurong investor, Pastor, nag-invest ka tapos wala kang pakinabang, hindi mo naman na siguro ipagkakaloob yun, di po ba? At meron siyang bagay din na gusto nating ipapansin sa ating mga tagapakinig at sumusubaybay, na meron ka nga tinanggap na kaloob. Pero hindi mo naman ginamit sa pagpapalakas ng kanyang katawan, ng iglesia. Isa rin yun sa mga gagantihan tayo ng ating Panginoon. Kumbaga, ginamit mo sa sarili mong kapakinabangan lang, Pastor. Ipagsusulit din natin yun sa ating mahal na Diyos. Pastor, sa ano po bang motibo natin dapat gamitin ang ating mga kaloob? Ano po ba ang dapat nating isaalang-alang? Ating pinag-aaralan itong kaloob ng Espiritu Santo para yung ating mga kabataan, yung ating mga magulang ay alam nila kung paano nila lubos na aakayin ang kanilang mga anak para sila'y hindi maging problema, kundi sila'y maging kapakipakinabang ng katawan ni Kristo ng Iglesia. Dito sa Filipos 2:12, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa, ngayon ako'y wala na, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Ibig sabihin yung patuloy na pagsisikap, na manatili, ang pagkaligtas natin. Kung kahit walang nakatingin, di ba po? Kahit walang subaybay sa atin. Sapagkat katulad noong talinghaga ng mga talento, iniwan sila. Walang gumabay sa kanila, pero nakitaan pa rin sila ng pagtatapat, yung dalawang pinagkalooban ng 5 at saka ng 2. At sa 3 ang wika, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban, at gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. So, makatuwid yung kaloob na espiritual ng ating Panginoon sa atin, kinakailangan huwag tayo magmataas. Ito'y maging pagpapala para matamo natin ang pagkakaisa, hindi pagtatalo at hindi inggitan, kundi pagpapasakop ng ating mga buhay. At saka napakaganda nung Pastor, na wala tayong maipagmayabang kasi Diyos naman yung gumagawa sa atin. Sa ating mga motibo, sa ating paggawa, Diyos ang gumagawa sa atin. So wala tayong maipagmayabang, Pastor, kung sakasakaling may na-accomplish tayo. Ang problema kasi, Pastor, ngayon, nakikita ko na iniisip mo, sarili mong kaloob yun. Kaya parang ikumpara mo. Ano po masasabi natin sa ating mga tagapanood tungkol dito sa ganitong uri ng motibo, Pastor? Mga kaibigan, ano man ang mga kaloob natin na galing sa ating mahal na Diyos, unang-una, hindi dapat natin ito'y pagdamot. Pangalawa, kinakailangan ito'y nagagamit natin para sa pagpapatibay ng katawan ni Kristo. At pangatlo, yung atin hong may bahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan sa ating mga nakakakita at mga nasasakupan natin. Sa ganitong bagay, ay tatanggapin natin ang lubos na pagpapala mula sa ating mahal na Diyos. Tandaan po natin, kapag tayo po ay gumagamit ng mga talentong ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, ay lalo pa tayong pamamahalayan ng Diyos ng marami pang mga bagay. At hindi ito'y pagdadamot sa atin para sa pagpapatibay ng Iglesia ng katawan ng Panginoon Jesus. Pastor, ano po ba ang ilan sa mga ehemplo o example na pwede niyong bigyan sila ng idea kung anong pwede nilang ipaglingkod sa Panginoon? Halimbawa, kapag po tayo ay may kakayahang umawit, edi gamitin po natin ang ating tinig sa paglulahati sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. At huwag kung saan-saan tayo naawit at anong mga lugar ang ating inaawitan na hindi nakapagbibigay ng luwalhati sa ating Panginoon. Kung tayo po ay magaling sa instrumento, halimbawa sa pagtugtog ng gitara, gawin po natin ang ating mga musika na meron pong patutunguhan at meron pong inspirasyon sa paglago natin bilang Kristiyano. Meron po bang sitwasyon, Pastor, na wala silang kakayanang umawit, wala kakayanang kung ano? Meron po bang ganun, Pastor, na wala pong... meron pong mga tao, Pastor Brian, na hindi po marunong umawit, hindi marunong gumitara, pero may kakayahan para sila'y ngumiti. Ayun. At ang ngiti nila'y nakakaakit. At ang mga ngiting iyan, kapag yan ay ginamit natin sa pag-anyaya, pag-akit ng maraming mga kaluluwa na gustong magkaroon ng pag-asa mula kay Kristo,
ay magiging paraan din yan para ang mga tao ay magsilapit sa Panginoon. Kaya, depende yan sa mga kakayahan na yan. At siyasatin natin ang ating mga sarili. Hindi po pwedeng mawala ang isa o dalawa na mga kakayahan na yan na kaloob ng Banal na Espiritu sa atin. Ayan, maraming salamat po, Pastor, sa mga insight ninyo. At napakaganda pong isipin, mga kaibigan, mga kapatid, na ang Diyos pala nagbigay sa atin ng mga kaloob na kailangan natin ipaglingkod sa ating Panginoon. Kahit pala sa mga maliliit na bagay, sa mga pagngiti, o sa mga paglilingkod, mga paglilinis, paghuhugas. Sapat na para ipagkaloob natin ito sa ating Panginoon na wala pong anumang argumento o pagrereklamo sa ating mga puso. Kagaya po nitong ating maririnig na testimonya ngayon, pakinggan po natin kung paano natin pwedeng ipagkaloob ang ating mga talento. Para sa akin, mas naramdaman ko yung presence ng Holy Spirit ni God bilang paggamit ng talento ko sa paggawit. Nung nag-start ako bilang Adventist member, may nag-encourage sa akin na sumali daw ako ng choir member ng Malolos Adventist Church. Doon ako nag-start sumali ng choir member. Simula nun, mas nabibigay ko yung part ko na mag-serve para kay God. Doon ko mas nakilala si God eh. Doon ko na papakita yung mga ginagawa ko para sa Kanya. Mas naiintindihan ko yung mga message ng songs dun sa pangalan niya, bilang sa pangalan niya. Mahalaga na ialay ko yung talento ko sa ating Panginoon kasi siya yung nagbigay sa akin at nararapat lang na ibalik yung talento ko na yun sa pamamagitan ng pag-awit. Kasi mas papupurihin yung kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga talento natin, ng talento ko, ganun. Ayan, maraming salamat sa napakagandang testimonya ating narinig. Talagang nakakabagdamdamin na talagang nakaka-bless na magkaloob ng ating mga talento sa Panginoon. Pastor, ang huling tanong ko po dito, napakaraming mga kabataan ngayon, napakaraming talento, Pastor, mula sa teknolohiya, sa iba't ibang bagay. Ano pong maipapayo ninyo sa kanila, Pastor? Paano po nila ito magagamit? Dito sa aklat ng Ecclesiastes 12:1, Pastor Bray, ganito ang sabi, alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga masamang araw, at ang mga taon ay lumapit pagka yung sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Mga kaibigan, gusto po namin ipapansin sa inyo na ang tao'y tatanda at lilipas ang kanyang lakas. Kaya ang panawagan po ni Haring Solomon dito sa mga pangungusap niya na samantalang tayo'y mga kabataan pa, ang ibig sabihin, samantalang tayo'y may lakas pa, may kakayahan pa, pwede pa po tayo mag-isip, at malinaw pa ang ating katinuan, gamitin natin ang lahat ng kakayahan na ibinigay ng Diyos para sa luwalhati sa Kanya at maibigay natin ito sa iglesia para sa pagpapatibay ng Kanyang katawan. Alam ko po na maraming mga kabataan ngayon na ubod ng sigla, pero ang kanilang kasiglahan sa iba't ibang kaparaanan. Pero kapag ang sigla natin ay ginamit natin sa pagpapatibay ng Kanyang katawan at pakikibahagi sa Ebanghelyo ng Panginoon, walang pagsalang. Ang ating lakas ay mananatili at bibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon na ang ating mga talento ay madagdagan. Naway, huwag po ninyong kakalimutan na ang mga talentong ito na kaloob ng Panginoon ay meron lamang pong tanging adikain ang ating mahal na Diyos. Kaya Pastor Bray, samantalang tayo mga bata, kinakailangan tayo ay porsigido na magamit ang mga kaloob na ito para sa ating Panginoon. Pastor, ilang huling kaisipan lamang kasi napakaraming mga kabataan ngayon na parang ginagamit nila ito sa ibang paraan. Tapos pag matanda na sila, saka naman sila gustong maglingkod sa Panginoon kasi medyo Lalong-lalo pag may sakit na. Pag may sakit na, gusto na maglingkod pero hindi na rin sila makapaglingkod. Tapos dumadalangin sila sa Panginoon. Sasabihin nila, Panginoon, pagalingin mo lamang ako. Maglilingkod ako sa iyo. Pero it's too late. Medyo nakakapanghinayang lang, Pastor, na kung kailan tumanda at nagkaroon na ng edad at wala ng lakas, saka naman sila nagsusumikap na maglingkod sa Panginoon. Ano po, Pastor, ang may papayo nyo sa mga kabataang gusto pang mag-explore, ayaw pang gamitin ng kanilang kakayanan sa Panginoon? At doon naman sa mga matatanda, Pastor, halimbawa, wala na talaga silang magagawa, ano naman ang inyong maipapayo sa kanila? Para po sa aming mga kabataan, alam ko pong kayo'y maraming mga kakayahan at talento. Subalit, nais po namin pag-anyaya sa inyo ang
Para tuntunan ito, nasubukan po ninyo muli na ang inyong mga talento ay magamit sa ating Panginoon. At alam ko na marahil meron din po kayong mga talento na sa pag-awit, sa pagtugtog ng mga instrumento. Bakit hindi po natin gamitin na para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Panginoon? Sapagkat darating ang oras na kayo po'y hindi mananatiling kabataan, tatanda rin po kayo na katulad ng ating mga magulang, huwag na nating hintayin na tayo ay tumanda pa, humina ang katawan at doon lang natin mapagpasyahan na tayo maglilingkod sa Diyos. At para sa aming mga magulang na hindi nakuhang makapaglingkod at tumanda na sa ganung edad, meron pa pong pagkakataon na po pwede niyong gamitin ng inyong mga kakayahan sa bagitan po ng pagdalangin, pagiging hopeful sa buhay, at nag-encourage po tayo ng ibang tao na katulad ng mga tao na nakakasalamuha po nating araw-araw. Kaya pasoblay, walang lusot eh. Lahat po pwedeng maglingkod kung intentional na ating pagpapasyahan sa buhay natin na ang mga talentong ito ay magamit sa banal na gawain ng Panginoon. Salamat po, Pastor. Talaga napakaikli ng oras at mabiyaya po ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga kaloob sa ikatitibay ng kanyang iglesia. Sa mga kabataang kagaya ko, sa mga kabataang nanonood, gamitin natin yung mga oras natin, yung mga Facebook natin, yung ating cellphone. Huwag natin gamitin sa sarili lang natin. Ipaglingkod natin ito, purihin natin ang Panginoon, gamitin natin ang ating mga kakayanan sa teknolohiya, iparating natin sa buong mundo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, akayin natin sila. I-share natin ang mga nasa YouTube, imbis na sa atin lang. At wag na nating siyasatin pa yung mga bagay ng mundo sapagkat ito'y pagsasayang lang ng panahon. At mula dito sa motibong ito, nais po nating pakinggan ng ilan sa huling mga musika na makapag-i-encourage sa atin na gamitin ang ating talento sa Panginoon. Pakinggan po natin to. choices you make. So take care what you do, be aware where you go. Your heart is in your hand. Give your heart to the Lord, He'll take care of it. All your fears and tears, your emotions, your cares, in His hands you're assured. You can count on His word. Trust your heart to the Lord. If your heart has been broken too many times and life is so bad, you just want it to end, it's time that you say a word up to heaven, putting your life in His care. Give your heart to the Lord, He'll take care of it. Every tears and fears, your emotions, your cares, in His hands you're assured. You can count on His word. Trust your heart to the Lord. God is the answer. He's all that you need. He will hear you. He is near. Give your heart to the Lord. He'll take care of it. Every tears and fears, your emotions, your cares, in His hands you're assured. You can count on His word. Trust
Ay, tunay nga po na napakaganda ng pakiramdam pag nakakarinig tayo ng mga talento na nagpupuri sa Panginoon, na bumubuo ng ating pananampalataya. Pastor, sa ganito pong tema, nais po natin ipanalangin ang ating mga tagapanood. Tayo po'y manalangin, mapagpala po naming Diyos, Ama naming banal. Nagpapasalamat po kami sa muling pagkakataong naihayag ang inyong mga salita. Yes, Lord. Idinadalayan po namin ng marami po namin mga kabataan. Naway mapagpasyahan po nila na magamit ang kanilang mga talento sa loob ng Espiritu Santo sa lalong higit na ikaluluwalhati ng inyong pangalan at pagmamahayag ng inyong mga salita para marami pang mga kaluluwa ang makakilala sa inyo. At ganoon din sa mga nagdadalawang isip na gamitin ito. Naway tulungan po ninyo sila na hindi lamang sa mga bagong teknolohiya na sila'y magiging bihasa, kundi magiging bihasa din po sila sa inyong banal na gawain. Amen. Alalahanin po ninyo ang mga taong naghihirap at patuloy na nag-struggle sa kanilang buhay. Ang biyaya nawa po ninyo ay pagtalob sa kanila at ang palatuntunan ito, Panginoon, ay gamitin yung isang makapangyarihang ahensya ng pagmamahayag ng inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Pastor, at maraming salamat din po sa mga taga-subaybay po namin. Muli ito po si Pastor Brian Tolentino, nag-iiwan ng mga salitang kung ito ang paniniwala ng ating Panginoon Jesucristo at naniniwala ka sa ating Panginoon, hindi ba't ito rin ang dapat mong paniwalaan? Muli sa pagbabalik ng What Jesus Believes. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you.
over 60 years, jeepneys have been the virtual king of the road here in the Philippines. These unique vehicles that are festooned with colorful stickers, lights, and chrome have grown into the chief source of transportation in the country. Let's go! These iconic four-wheel drive military vehicles made by the Willys Company were known as Jeeps because it stood for General Purpose. And it also came from a character in a Popeye cartoon that was known as Eugene the Jeep. He was an imaginary dog that could crawl across the ceilings and the walls, and these Jeeps could go anywhere. When the Americans left the Philippines following World War II, it was just cheaper for them to leave these thousands of military vehicles behind rather than to transport them back to the States. The creative Filipino people modified these military vehicles by extending the frame about 6 feet. They added a couple of opposing benches that are designed to carry about 18 people. They put a cab over it to prevent the water from coming in. But I've seen what looks like 20 to 25 people hanging off every possible edge and ledge of a jeepney. They jumping off or jumping on as it goes through congested Manila traffic. Every jeepney is a little bit different. Some are just held together with patches of baling wire and bubble gum, a little bit of duct tape. Some are a little more ornate and modern. They've got chrome and stainless steel. And there's good reason that the ceilings are padded. When one of the local Filipinos wants a ride on a jeepney, they just flag them down, they shout, they tap on the hood, and then they jump on board. They may not even slow down when they do this. Then they pay about 8 pesos, which is the equivalent of 16 cents for us. It's by far the most economical way to get around in the country. Some jeepneys are even equipped with their own emergency privy. One little downside to the jeepneys is because the cabs are open like this, they're not air conditioned, it gets pretty hot in the summertime, and all the fumes from the street come in, which can make it an exhausting experience. Whew. Part of the downside of a jeepney is they don't have all of the modern safety features, no seat belts. You have to take advantage of the padding if you hit a hard bump. And if you're in a serious accident, there's no airbags other than the friends that might be sitting around you. And that's the upside of the jeepney. Because you're up close and personal with everybody, you make some new friends. Riding on a jeepney requires teamwork. If you buy something from one of the vendors, you all sort of pass it back to each other. And when passengers get on board, you just pass your money up front. Thanks a lot. Friends, it's safe to say there are no two jeepneys that are exactly the same. They're all unique and distinct, and so are you. Have you ever felt that you get lost in the mass of humanity and God doesn't notice you? The Bible tells us that He knows your name, the very hairs of your head are numbered, and He hears your prayers. More than that, the Lord wants to take you to His kingdom. You just have to get on board.